Marriage bans. Mark Anthony Lemmy Saavedra, son of Antonio Saavedra and Norma Lemmy, will marry Ayesha Nacario Aliling, daughter of Marcos Aliling and Wilma Nacario, on May 18, 2021, in Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, New Manila, Quezon City. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Misa pasasalamat nila Aleli Fajardo and family, Esther Aldana, para sa pansariling kahilingan nila Flora San Diego, Nenet Shoson and family, Evelyn Villanueva, Joe and Marley Limhoco, Letty Tamayo, para sa kagalingan nila Beth Sorera, Herminia Beltran, James Iverson Calida, at para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Epifanio, Rolando, Sergio, Jason, Joseph, Boy, Jesus, Romeo, Aurora, Faith, Aida, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakaaalala. Magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus, ang dalawang alagad, sila'y nag-uusap tungkol sa mga pangyayari na may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagduda sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eucharistia. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gabanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyanan niya nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat magpakuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus, sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo ay patuloy na nagninilay sa panahon ng pagkabuhay ni Jesus. At kung mapapansin po ninyo, halos hindi nagkakalayo yung ebanghelyo natin ngayon, ikatlong linggo sa muling pagkabuhay, at yung ebanghelyo natin nung nakaraang linggo sa kapistahan ng banal na awa. Hindi po ba doon din nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad na puno ng takot, puno ng pangamba, ngunit ang bati ng Panginoon sa kanila ay, "Sumainyo ang kapayapaan." Para ipakita sa kanila na sa kabila ng pag-iwan nila kay Jesus nung siya'y ipako sa krus, sa kabila ng kanilang takot na sila'y nagkulong dahil baka sila ay isunod, ang hatid sa kanila ni Jesus ay kapanatagan. Sa ebanghelyo natin ngayon, marahil mas maganda na pagtuunan naman natin ng pansin yung dalawang mahalagang bagay na ipinakikita sa atin sa ebanghelyo ngayon. Unang-una na diyan, yung pakikisalo ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng piging, paghingi ng makakain, at gayon din naman sa ikalawang punto ay yung pagpapaliwanag ni Jesus sa kanila ng salita ng Diyos. Hindi po ba'y ganun din yung ipinagdiriwang natin kapag tayo ay nakikiisa sa banal na misa?
Nahahati sa dalawang parte ang banal na misa, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung saan nabubusog yung ating isip, no? Para pagnilayan yung narinig natin na salita ng Diyos. Gayon din naman sa ikalawang parte, nakikiisa tayo sa sakripisyo na ipinagkaloob sa atin ni Jesus, ang pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya nga, tinatanggap natin sa banal na komunyon yung pakikiisa nating iyon sa tinatawag nating piging na banal. Pero mas maganda, ano ba ang epekto sa atin ng salita ng Diyos? At ano din ba ang epekto sa atin ng pakikiisa natin ng pagdiriwang sa banal na piging ng Diyos? No? Matatandaan po natin, laging ipinapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos noon pa man, simula nung ito'y maisulat hanggang ngayon, ay nananatiling iyon. No? At marahil pinapaliwanag sa atin na kung ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ito ay magbubukas sa ating kaisipan. Ito ang magbibigay sa atin ng katatagan sa mga ganitong tayo ay nababalot ng krisis. Kaya nga po, di ba, sabi nila, ang tao ay nakikilala kapag tayo ay humaharap sa krisis. No? Depende kung paano natin hinaharap yung krisis. Hinaharap ba natin ito ng may takot? Or katulad ng kanyang mga alagad na may takot? Or hinahanap ba natin ang krisis ng may katatagan at kapanatagan sapagkat alam natin na ni minsan hindi nagpabaya ang Diyos sa atin? No? So, doon natin makikita, no, yung epektibong pakikinig, pagbabasa, at siyempre yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano yung epekto nito sa buhay natin? No? Kasi kung magpapapansin ninyo yan, kapag sa pamilya na kayo'y magkakasama-kasama na doon, at kayo nagkakagulo na, hindi nyo alam dahil krisis, no? Sobrang kayo natataranta, hindi nyo alam kung ano nang gagawin, balik tayo doon sa basic. Balik tayo doon sa salita ng Diyos. Balik tayo doon sa pagdadasal. Kasi baka doon masumpungan natin yung katatagan, yung kapanatagan, at yung kapayapaan na hinahanap natin. No? So yun yung mahalaga, yun yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Pangalawa, ipinakita ni Jesus sa kanila yung kahalagahan ng piging, yung pakikisalo. No? At sa banal na misa, ito yung siyang pinaka, kumbaga ay highlight ng ating pagdiriwang, no? Yung ating pakikiisa, yung pagsasakripisyo na ginawa ni Jesus. Kumbaga si Jesus ay ibinahagi sa atin na tinatanggap natin para nang sa gayon tayo naman ay matutong magbahagi sa ating kapwa. Di ba narinig ninyo yung kwento sa balita na yung isang community sa Quezon City, di po ba, sa Maginhawa? Naglagay lang siya ng isang maliit na kariton doon. Simple lang naman ginawa niya. Wala namang extravagant siyang ginawa. Naglagay lang siya ng maliit na kariton, ilang mga gulay, prutas, makakain, at kung sino man yung nagugutom, nadadaan doon, pwedeng kumuha, libre, basta sapat lang para sa kanyang pangangailangan. At kung meron man siyang gustong maibigay, pwede rin niyang ibigay. Bilang tulong naman doon sa mga dadaan pa. No? Dito natin makikita yung tinatawag nating banal na Eucharistia na tunay na nagkatawang tao. Na tunay na natutunan ng tao na siya ay magbahagi, hindi lang yung kumuha. Di po ba? No? Kasi simple lang naman yung mission nila eh. Simple lang yung kanilang layunin. Sabi nila, maraming nagugutom, maraming walang trabaho, at maraming hindi makabili ng kanilang pangangailangan. At kahit sa simpleng bagay lang na iyon, na tinatawag natin basic necessity, yung makakain, no?
Yun ang nagbigay sa kanila para makapagpakain ng mas marami. Kaya ngayon din po yung tinuturo sa atin. Tumatanggap tayo ng banal na komunyon, nakikiisa tayo sa banal na misa, sana yung biyaya ng komunyon, ng banal na misa, ay naibabahagi natin sa ating kapwa. Marami tayong magagawang paraan kung gugustuhin natin. Katulad ng pagbabahagi ni Jesus ng kanyang sarili, ganun din yung paanyaya para sa atin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, naway pakaisipin natin iyon. Ang banal na misa ay hindi lamang isang liturhiya na ginagawa natin araw-araw, nakikiisa, pero sana nagpupukaw ito sa ating isip, nagbubukas sa ating puso, at nagpapahayag sa ating pagkilos para nang sa gayon, maipasa natin yung biyaya ng banal na Eucharistia. Yung totoo, konkreto na nakakapagpakain ng mga nagugutom. No? Yun po sana yung matutunan natin ngayong ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Papaano niyang ipinakita na tunay na siya ay buhay, yung presensya niya ay kanyang buhay. Hindi po ba't sa tuwing makakasaksi tayo ng ganon, na ginaya na nga sa iba't ibang lugar, no? Dahil maganda yung layunin, no? Tunay na nakakatulong sa kapwa, at matututo pa tayong magbigay, mas doon natin nakikita yung buhay na Kristo sa ating mga sarili, na naibabahagi natin sa ating kapwa. So, dalawang mahalagang bagay, yung salita ng Diyos na nagbubukas sa ating isip, at gayon din naman yung sakripisyo ng Diyos sa piging na banal na pinagsasaluhan natin. At pagkatapos, natututo rin tayong magbahagi naman sa ating kapwa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak, kaya't ating itugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang wag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na Eucharistia at sa banal na kasulatan at sasambahin ka sa Eucharistia sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patayin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami.
Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo sa tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sala tulad ng aming pagpapatawad
Hinihiling namin na kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapamakan. Samantalang aming pinananabikahan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong anyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bakaw, layuan ng Panginoon kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y
mapapaalala, ako'y iyong hinigiliw at siyang itatapat sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Pagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo muna pansamandali. Dalawang announcement lamang po, bago po ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na ina ng Nuestra sa darating na May 11, ang atin pong parokya ay maglulungsad ng dalawang proyekto. Una na po dito, sa May 1, kapistahan ni San Jose Manggagawa, at May 2 po ang simula ng ating nobinaryo. Sa May 1 po, Sabado, ay ilulunsad ng ating parokya ang pagbibigay ng libreng lugaw para sa lahat ng mga nagugutom. At ito po ay gagawin natin simula May 1 at tuwing Sabado, pagkatapos po ng misa ng umaga. Ang balak po natin ay makapagpakain ng at least mga 150 to 200 katao para sa lugaw po na iyon. Pero hindi po tayo dito magpapakain, yun po ay iuuwi nila. Para rin po maiwasan natin yung gathering at syempre yung safety din po ng lahat. So sa mga nagnanais pong tumulong para sa proyektong iyon, makipag-ugnayan lamang po sa ating parokya, sa opisina ng ating parokya, kung ano yung inyong pwedeng maitulong or maibigay na donasyon. Pangalawa, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating kapistahan at syempre yung paggugunita pa rin natin nung tinatawag nating ikalimang daang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Kristyanismo sa Pilipinas, ang atin pong parokya sa ngalan ng mahal na ina ng Nuestra ay magbibigay ng 500 grocery packs para sa mga mahihirap na pamilya na sakop po ng ating parokya. So, yun po ay gagawin natin linggo or isang linggo bago ang pagdiriwang ng ating kapistahan. Bilang biyaya, tulong, at pagpapaabot sa ating mga mahihirap na mga parokyano, lalo sa mga mission areas po natin. So, yun po, at matatini po kayong nakatutok sa ating parish Facebook page para sa mga ilang programa, activities, o yung mga schedule po ng ating mga pagdiriwang ng misa bilang paghahanda para sa ating kapistahan. At tama-tama din po kung bakit natin binubuksan ang palugaw ng mahal na ina ng Nuestra sa Mayo 1, bukod sa kapistahan ng
ng banal na patron ni San Jose, no? Iyon din po ay simula nung tinatawag nating Mayflower. Di po ba? No? So at least doon at sa mga darating na Sabado ay makapagpakain tayo ng mga nagugutom. No? Kaya bubuksan po natin ang pinto muli ng ating parokya para maghatid ng makakain sa ating mga kapatid. Marami pong salamat. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyong inyong mga ulo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyong kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay.